Ngayon ay sinasabi niya kahit na tinanggap ko ang aking ama. Paano tinanggap ni Jesus? Tingnan natin ang paghahayag Kabanata 5. Ito ay isang pamilyar na daan para sa amin. Dito nagmula ang Orion cult sa mga simbolo ng Biblia, ngunit hindi namin masyadong titingnan ang mga detalyeng iyon. Ngunit tignan natin kung paano tumanggap si Jesus mula sa Ama. Sa versikulo 6, "At ako ay hawak at mababa sa gitna ng trono, at sa tapat ng hayop sa gitna ng matatanda, nakatayo ang isang tupa na parang pinatay." Ang settings dito ay tungkol sa selyadong aklat na ito. At naghahanap sila ng makapagbubukas ng librong iyon. At walang makakapagbukas ng libro. At sapat na mahalaga na si John. Sino ang nakikita nito at umiiyak dahil walang nakakitang karapat-dapat na bumukas ng libro? Dahil ito ay isang libro ng paghatol. Ito ay isang libro na nagbibigay daan ang katapusan ng lahat ng kasalanan at paghihirap at kamatayan sa mundo. At pagkatapos ay dumating ang kordero na pinatay. Ang kordero na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos ipinadala sa buong mundo. At siya ang kordero na iyon. Lumapit at kinuha ang libro sa kanang kamay niya na nakaupo sa trono. At nang kunin niya ang libro, 4 na hayop at 20 matatanda, iyan ang mga paghahatol na nakikita ang mga matatanda sa mga tarangkahan. Bumagsak sila sa harapan ng lupain. Pagkakaroon ng bawat isa sa kanila ng mga lupa at mga gintong bayal ng amoy, na siya ang mga panalangin ng mga banal. Ano ang mga panalangin ng mga banal? Moses ay panalangin, halimbawa. Maraming panalangin ng mga santo. Paano mo ikategorya ang mga panalangin ng mga santo? Anong uri ng mga panalangin ang binibigay mo? Nagbibigay ba tayo ng mga panalangin sa mamagitan ng ilang magulang ang nagdarasal para sa kanilang mga anak, para sa kanilang kaligtasan? O maaari mong ipagdasal ang iyong mga kaibigan? Ipagdasal mo iba't ibang bagay. Yan ang mga panalangin ng mga santo. Mga panalangin na sa isang anyo o lupa, kinakatawan ang pamamagitan ng Diyos. Sa ngalan man ng kaligtasan ng isang tao o kailangang matugunan, na ang Diyos ay makikialam at magbibigay ng mga pangangailangan. Ngunit iyon ay isang banal na bagay. At sino ang may mga panalangin iyon? Hindi. Sabi ng 4 na hayop at 20 matatanda ang nagpatira pa sa harap ng kordero. Pagkakaroon, bawat isa sa kanila ay umaawit sa mga gintong vial na puno ng amoy, na mga pares ng mga santo. Ito ay ang mga matatanda at 4 na hayop. Mayroong mga matatanda ang mga panalangin ng mga banal. Iyon ay isang mahalagang bagay na ipinagkakatiwala sa mga matatandang iyon. Iyon ay isang paraan ng responsibilidad na iyong hinahawakan. Ang pinakamatalik at malapit na relasyon
na kasama namin ang Ama. Inilalagay niya iyon sa mga kamay ng matatandang ito. At ano ang tungkulin ng matatanda? Sila ang naghahatol. At kailangan nila magkaroon ng matuwid na paghahatol dahil sila ang humahawak. Karamihan sa mga ganap na panalangin, kumanta sila ng bagong kanta na nagsasabing karapat-dapat kang kunin ang libro. At upang buksan ang mga selyong ito, at narito ang sagot. Kung paano tinanggap ni Jesus ang lupain? Paano natanggap ang lupain mula sa kanyang Ama? Para sa iyo, pinatay. At tinutubos kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo. Sa bawat kamag-anak at dila at tao at bansa. At ginawa tayo sa ating mga Diyos na ang mga hari at mga saserdote. At tayo ay maghahari sa lupa. Kaya paano tumanggap si Jesus mula sa kanyang Ama? Ano ang presyo? Kanyang sakripisyo. Ikaw ay pinatay at tinubos kami upang pumunta sa mamagitan ng iyong dugo. Ay kung paano tumanggap si Jesus mula sa kanyang Ama. At sabi niya, kahit natanggap ko, kaya tumanggap ka. Sa makatuwid, ay maghahari din tayo sa lupa. Patuloy ito at ako'y hinahawakan at naririnig ko ang tinig ng maraming anghel. Kaya ngayon hindi lang ang 24 na matatanda, ngunit maraming anghel ang umiikot sa trono. At ang mga hayop at ang mga matatanda. At ang bilang nila ay 10,000 beses. 10,000 at libo-libong libo. Sinasabi na may malakas na boses na kakarapat-dapat ang kordero. Ito na naman, kinikilala din nila ito, pinatay iyon, upang makatanggap ng kapangyarihan kung saan ang mga kakayahan at kayamanan at karunungan, at lakas at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala. 7. Mga katangi ang naaayon sa 7 sungay ng kordero. Ang kanyang mga lakas. Ang sungay ay kung nasaan ang lakas ng hayop. Kinakatawan ng kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ni Jesus ay nasa kanya. Mga katangian ng lakas at karunungan at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala at iba pa. Ngunit siya ay pinatay upang tanggapin ang mga bagay na iyon. Hindi niya natanggap ang mga ito bago siya pinatay. At hindi rin natin sila matatanggap. Bago tayo tumawid, mapapansin mo ang mga pas na ito. Sa panahong ito ng pagdanak ng dugo, gaya ng inilalarawan sa Biblia, ang hapunan ng dakilang Diyos. Kapag tinawag niya ang mga ibon, at sa panahong ito, may malaking pagkawala ng buhay. Pansinin kung saan ito nagtatapos. Tinatapos nito ang puso nito. Tinatamaan nito ang puso. Sa tingin mo, gustong gawin iyon ng Panginoon?